Baka. Baka, dito mo lagay dali. Mahigit 10 taon nang nakalilipas mula ng una naming gawa ng dokumentaryo ang pagpag. Hawakan mo. Ang sarap-sarap. Noon pa man, pantawid gutom na sa ilan nating kababayan ng pagpag. Ano yan? Ito barbecue. Mga tira-tira at itinapong pagkain pero napakikinabangan pa ng iba. May una yung kumain kasi parang ibang, alam ko marunihan, ganun. Oo, tapos? Nasanay na rin kami na kumain. Iba-ibang diskarte para makakuha nito. May ilan ginawa ng hanap buhay ang pagbebenta at pagluluto ng pagpag. 10, 20, 15. Ano lang po, wala hindi po pera-peraso. Tansyahan lang. Makalipas ang mahabang panahon, akala ko na solusyonan na ang problemang ito. Pero tila mas lumalala pa. May mga kababayan tayong umaasa at nangangalahig ng basura para lang may mailaman sa kanilang kumakalam na sikmura. Naghahanda na si Joy ng pananghalian nilang mag-iina. Single mother si Joy na may 4 na anak. Ano po, lechon po, tapos talong. Ito po, adobohin ko po. Ang lechon na ito nakuha niya sa tambakan ng basura malapit sa kanilang bahay. Hanggang mamayang gabi na po. Kasi, nagtitipid. 3 beses hinuhugasan ni Joy ang mga nakukuhang pagpag. Pagkatapos, iluluto na niya ito. Pangangalakal ng basura ang ikinabubuhay ni Joy. Kasama ang kanyang 4 na anak, pinagtsatsagaan nila ang maliit na halagang kinikita sa pagbebenta ng mga kalakal. Para makatipid, sa pagpag sila kumakapit. Ano po ang ulam ninyo araw-araw? Madalas po ulam namin pagpag. Kasi po malaking tulong na rin po pag may pagpag kami. Kasi nakakabawas ng budget. Anong klaseng pagpag po yung kinukuhan po ninyo? Mga hotdog po, longganisa, kung may manok naman po. Yun po mga baboy, isda. Kinukuha ko naman po. Pero ito pong mga hotdog, longganisa, baboy, ito po ay luto na? O hindi pa Hindi po? pa po. Galing sa palengke? Opo. Or sa grocery, ganyan? Pero ano yun, kinain na ng mga tao o hindi pa? Yung iba po, pinipili na lang namin yung hindi pa nagagalaw nila. Tapos, paano nyo po niluluto yun? Ugasan na lang din po ulit. Kasi may mga grahams na po. Inugasan na lang po namin. Sabay, piprito na lang po. Ayon sa datos ng United Nations Environment Program noong 2022, 1 bilyong tonelada ng pagkain ang nasasayang at itinatapon na lamang. Mahigit 600 milyong tonelada ang mula sa ating mga bahay o tinatawag na household food waste. Halos 300 milyong tonelada naman ang mula sa food service. At mahigit 100 milyong tonelada
ang food waste sa buong mundo na mula sa retail sector. Halos 80 kilo ng pagkain ang nasasayang ng isang individual bawat taon. Ang mga pagkain ito tinatapon sa mga tambakan ng basura, tulad ng mga landfill sa Rizal. Yun nga po yung aming mga napag-usapan na unang-una po instruction po ni Mayor na talagang wag pong papapasukin yung mga yung mga pagkain na leftover dahil unang-una yan po yung nagiging dahilan ng sakit at saka ASF do sa mga baboy. Pinagbabawal na sa baboy, ilalo po sa tao. Yun po talagang dapat na hindi pinapapasok dito. Marami sa mga nasasayang na pagkain or mga tira-tirang pagkain or mga ingredients sa mga fast food at mga hotel ay dinodonate nila sa mga babuyan para ipakain sa mga alagang baboy. Kasi sa totoo lang, dinidiscourage ng mga fast food chains at saka ng mga hotels na yung mga tao ay kainin yung mga tira-tira na pagkain dun sa kanila kasi baka nga makapagdulot ito ng sakit. Pero ang nangyayari ngayon dahil sa kahirapan, may ilang mga pamilya na hindi na dumidiretso dun sa fast food chain para manguha ng pagpag. Dumidiretso na sila sa mga babuyan para doon maghanap ng kakainin ng kanilang mga anak. So ganito usually yung itsura ng mga food waste doon sa mga fast food chains. Dumarating sila na nakasako. Ideally, itong mga pagkain na ito, yung mga tira-tirang pagkain na ito, pinapakain dito sa mga baboy. Pero yun na nga, may mga ibang pamilya na ang pinagtsatsagaan, ang pinipilian nila yung mismong dapat pagkain para sa baboy. May makukuha ka pa ba dyan, ate? Meron pa po. Ito po, ma'am. Paano mo malalaman kung alin yung pwede pang kainin? Ito po, ma'am, yung pati. Oo. Pwede pa po, ma'am. Pag hindi pa po siya nadudurog. Ano po yan? Parang ham. So yan, pwede pa yan kasi parang wala pang kagat, ganon. Kaso lang, nahalo na po siya sa, may uod. Kaso lang, nahalo na po siya dun sa mga kanin na madumi. Opo. Paano po yun? Ano na lang po, ugasan talaga po ng maayos. Naku ate, hindi na pwede yan. Nakagatan na yan Opo, eh. hindi na po. O, wag na yan. Oo. Bakit po kayo dito humahanap at hindi po dun sa mga sinasabi yung mga frozen na pagkain? Pag hindi po namin araw ng kalahignan, hindi po kami makakakuha ng pagpag. Pero kung araw naman namin, marami namang makukuha. Sa gitna ng tambak ng kaning baboy, pinipili ni Joy ang mga maaari pang pakinabangan bilang panglamantiyan. Ito po, pwedeng pagtyagaan mo. Basta linisan lang po ng mabuti. Para hindi po sumama yung tiyan namin. Hindi po ba magkakasakit yung mga anak ninyo sa ganyan? Hindi naman po, ma'am. Pero sana hindi po, ma'am. Kasi Oo. yun naman po yung hanap buhay namin, ma'am. Yung kumain ng pagpag. Sako-sakong kinokolekta at dinadala rito ng may-ari ng babuyan ang mga kaning baboy na ito. So, yung 10 sako, good for 2 days na Yes lang. po. Ilang baboy po yung kakain nun? Bali, mga 30 po lahat. 30. Yes po. Ang dami pala, Yes ano? po, marami po talaga po yan. Ito po, ang kinakain din po Pito yun. lang po. Kasi buntis po ito. Ito bagong panganak. Yan din po, buntis din po yun. So itong mga baboy dito, hindi kumakain ng kaning baboy? Hindi po, kasi ano po ito inahin. So mas special sila. Hindi sila pwedeng kumain ng kaning baboy galing sa Pwede naman fast po food. siguro, kaso kami talaga feeds po pinapakain sa inahin namin po. Kasi po, hindi, mas okay ang opo, feeds. para sa toothpick po, baka hindi makain nila, delikado po. pero bakit po kayo pumapayag